Unang tanong ko, attorney, ano po ba ang pagkakaiba ng concubinage sa adultery? And siguro ano na rin yung mga grounds nila, attorney? Yes po, sir. Sir, ang concubinage po tsaka adultery, actually magkaiba po siya. Although same act of infidelity po ang pinaparusahan ng batas dito, for adultery po kasi it's committed by a married woman having sexual intercourse with a man not her husband. And the man po na kaka-sexual intercourse niya knows na married woman siya. As to the other naman po, yung concubinage naman po, it's committed by a husband, by a married man, and kinumit po niya tong isa sa mga naka-indicate po, which is one po, nagkaroon po siya ng sexual intercourse in a scandalous manner and then second po, nag-cohabit po siya with the mistress in the conjugal dwelling, meaning doon po sa loob ng bahay nila kung saan nakatira din yung wife niya. And then the third one po to commit concubinage po is if you cohabit po, the husband cohabit with another woman na hindi po niya asawa into another place. Yun po yan. Ang isa din pong pagkakaiba nila is yung sa gravity po ng punishment for adultery as compared to concubinage. Opo. So ibig sabihin, attorney, yung concubinage, lalaki yung yung nangaliwa or nagpaano ng infidelity. Pag adultery, babae po yung nag-cheat, Yes po. attorney. Yes po, sir. Tama po, sir. Okay po yun. And dito, attorney, sabi kasi nung iba, attorney, mas mabigat daw ang parusa sa adultery. Yung kumbaga sa concubinage, mahirap daw patunayan, kaya parang mas magaan. Totoo ba yun, attorney? Yes, sir. That's correct po. Actually, ang punishment for adultery is it's prison correctional to medium po to maximum period, meaning 2 years, 4 months and 1 day to 6 years po yan. While as to concubinage naman po, ang punishment po, prison correctional, minimum to medium period po. That's 6 months and 1 day going to 2 years and 4 months and 4 months. So generally, mas mataas po talaga yung prison time for adultery compared to concubinage. Opo. Just to follow up dyan, attorney, baka kasi sabihin ng iba, ba't ganun? Ang unfair naman. Yung mga ganun eh. Bakit, attorney, ganun? Bakit mas mataas sa adultery compare sa concubinage? Parehas naman silang act of cheating, attorney. Well, we will have to put into context po kasi kung kailan na-enact po ang ating revised penal code, which is na-enact po siya 1930. Siyempre po, back then, closed society pa po tayo, kumbaga conservative pa talaga tayo. And siyempre po, at that period, hindi pa talaga acceptable ang infidelity. Although hindi naman talaga po siya acceptable, di po ba? But siyempre po, kumbaga, ngayon po kasi, ang point is, ang reality natin, mahirap talagang magpaanal. So, nagkakaroon na lang sila ng agreement na okay, we live our separate lives. Pero before po kasi, like, pag nahuli kang nagkaroon ng sexual intercourse, talagang hindi siya matanggap, sir, ng mga lalaki. Kasi syempre, male-dominated pa talaga tayo nung time na yon. And then, siguro po, to balance it out na lang, yung sa law, mahirap din po kasi talagang i-prove ang adultery. Kasi, nakukumit lang po siya in a private setting eh. Sa totoo lang po. So, kailangan meron tayong strong circumstantial at saka corroborative evidence para ma-prove na may sexual intercourse talaga. Kasi nangyayari lang po talaga yan in a private setting. Unlike po sa concubinage na tumira lang po siya sa ibang lugar, kasama po yung kanyang mistress and they considered each other as man and wife. So parang pwede na siya kagad makonvict for concubinage. So parang yun na po yung balance. Although gender bias talaga po siya. Opo. Pero dito, attorney, malaman ko lang, ano pong mga klaseng ebidensya yung kailangan para masabing nag-act siya as concubinage? Kasi sa babae, attorney, parang halimbawa, pag nabuntis yung babae, parang malaking ebidensya na yun sa adultery. Sa lalaki, Yes. attorney, ano naman yung klaseng mga ebidensya na kailangan para masabing concubinage yun, attorney? Sir, since meron naman pong mga ways to commit yung let us say po, yung one way to commit po, na reside siya, yung mistress niya dun sa conjugal dwelling. Syempre, sir, yung testimony po ng offended spouse.
kaya testimony ng mga neighbors, syempre po, 'di ba? O kaya ng relatives na nakatira sila in a single dwelling kasama si mistress tsaka si wife. O kaya naman sir, kung nagcohabit sila into another place and syempre po may mga neighbors 'yon. So, 'di ba, pwede naman po silang mag-testify din. Pwede din po sir admission, ganyan, admission chat messages, ganun po sir. Mga Opo. circumstantial Okay. evidence po sir. Opo, yun. Eto attorney, situational. Halimbawa, nakita ni babae, yung asawa niyang lalaki, hinalikan niya sa lips yung kanyang mistress. Concubinage na ba agad yun, attorney? O hindi pa? Hindi sir, hindi po sir. Kasi hindi po siya nagfo-fall into the one of the three ano po yung requirements po nung batas na nag-cohabit po ba siya in a separate setting or nag-cohabit ba siya in the same dwelling or hindi naman po kasi yung kissing in public, it's not ano po having sexual intercourse in a scandalous manner. So hindi po siya considered sir. So dapat pala attorney, yun nga po, parang ibinahay si mistress, Yes sir. nakita, may Yes po, video, sir. parang gano'n. Yun yung malalakas na ebidensya, attorney. Pwede naman po sir talaga na testimony po ng mga witnesses. Video po kasi sir, pwede po siyang maging malakas din na ebidensya pero kailangan po kasing ma-establish pa rin na authentic yung video, especially po with the advent of our technology right now na ang dami pong AI, ang dami pong pwedeng i-edit, ganon. So syempre po mag-go through pa rin siya ng authentication po at saka yung admissibility niya in court as an evidence. So pwede din naman po yun sir, pwede din naman po together with other acceptable evidence. Opo. Tsaka isa pa, attorney, paano kung halimbawa yung mistress ni lalaki buntis? Yun ba, attorney, consider na yun as concubinage o hindi pa rin? Well, hindi po sir. Kailangan mag-fall talaga po siya doon sa tatlo po na either of the three po na na-mention ko, nag-cohabit po ba in a separate dwelling, o kaya po, nag-cohabit po ba sila sa isang dwelling lang, o yung nabuo po ba yung baby na yon in a scandalous manner na sexual intercourse, ganun po. Kung wala po doon, hindi po siya nagfo-fall doon, it will not be considered as concubinage. Opo. Kahit attorney maaaktuhan ni babae na talagang may ginagawa na sexual intercourse, hindi pa rin talaga yon, attorney? Hindi po sir kasi kailangan po kasi like yung sexual intercourse po, it must be in a scandalous manner. So meaning po, nagawa po siya in like a public setting. Usually po 'di ba nangyayari to like yung sexual intercourse in a vehicle na nahuhuli sila ng mga enforcer, parang ganun po. So kung ang nakahuli naman po is the wife, hindi po siya magfo-fall into concubinage. Although i-clarify ko lang po na although hindi po siya magfo-fall into concubinage, meron naman pong other remedies. Like syempre po, nahuli mo na. So pwede naman po yun na pumasok sa VAUSI under psychological violence. And ang ground po doon is like yung infidelity nga po. Opo. And yun nga, attorney, sundan ko yan ng magandang tanong din. Paano kung yun, attorney, si lalaki, nahuli ng kanyang asawa na nakikipag-sexual intercourse sa iba? So, syempre, ang emotion ni babae magagalit. So, dahil nagalit si babae, sa sobrang galit niya, napatay niya yung lalaki, attorney. And yung babae, yung mistress. Ang tanong, attorney, makakasuhan ba si babae, si legal wife ng murder? O hindi, attorney? Actually po, magiging defense po niya is like passion and obfuscation po. And in some instances po talaga, kung ma-establish naman po, nagiging hindi po siya nagiging criminally liable. Dahil nga po, syempre, kinoconsider po ng batas na ang po talaga dito is yung, syempre, yung act na yung infidelity kasi sir syempre it will give you so much emotion, black out talaga yung reasoning mo and all. So yun po yung nagiging reasoning ng batas for that. Opo. At dito, attorney, sa concubinage, hindi lang yung lalaki yung makakasuhan, pati attorney yung kanyang mistress, kasali pa po? Yes po sir. Yung concubine po, yes po. Opo. Okay. So, Yes, paano, attorney, kung i-reason out nung mistress na, hindi ko naman kasi alam na may asawa siya eh.
Paano yun, attorney? Mm. Yes po, sir. So, ang isa po talaga din sa element no ng concubinage is alam po ni mistress na married man po siya. Married man yung guy. So, kung hindi po niya alam, it's a defense po talaga. So, pwede pong hindi siya masama sa case. Opo. And dyan, attorney, kung sa adultery naman, si lalaki magsabi, ay hindi ko naman kasi alam na may asawa to si babae. Kung alam ko, di sana hindi ko siya pinatulan. Yun, attorney, ano yun? Ano pa rin yun? Mhm. Parang exempted ito dito sa adultery, Yes, sir. attorney. Yes, sir. Yes po, it's a defense also, sir, na pwede siyang ma-exempt from the criminal liability kasi one of the elements kasi, sir, nung adultery is kailangan alam niya na married yung woman bago sila nag-sexual intercourse. Opo. At ito pa, attorney, paano kung halimbawa dyan sa adultery naman, attorney, syempre, may affair yung babae. Paano kung ang ka-affair niya, attorney, ay kapwa niya babae, hindi lalaki? Yun Yes, ba, sir. attorney? Adultery pa rin yun. Hindi na po, sir. Kasi ang nakalagay po sa revised penal code, very specific po na having sexual intercourse with a man, not her husband po. So if it's a woman, it's not considered as adultery po. So, ganon din, ma'am, sa concubinage. Pag si babae na Yes, sir. find out niya na si lalaki may kasiping na kapwa niya rin lalaki, hindi rin concubinage yun, attorney. Hindi po, sir. Kasi ang requirement po ng batas, it must be a woman po eh. A mistress, cohabiting with a mistress po. So since the guy po is not considered as a mistress naman po, so hindi po siya considered. Opo, yun. Masalimuot pala itong batas na ito, attorney. Pero ayan, nakakarami na ako, attorney, ng tanong. Ipapasa ko naman dito sa aking partner, kay Bombo Kim para Mhm. magtanong din po sa inyo. Bombo Kim? Hello Yes po, po, sir. attorney. Good morning. Bobokim Ramos po ulit ito. And siguro a few questions lang po about our topic. Nabanggit na rin po ni Bombokir dun sa kumbaga having relationship or kumbaga sexual act with yung ano po no, kaparehong sex attorney. Ano po ba yung alternatives doon na kumbaga mahuli nung asawa po na nagkakaroon ng act, dun po yung kapareha niya sa mismo pong kumbaga kapareho niya ng kasarian. Since yun nga po no, as I know pati nga po sa family code ang marriage is between man and woman eh. Yes po, sir. Yes po, sir. So, ang magiging remedy po, for example po, ang nag-commit po ng infidelity is the husband po with another guy. So, ang magiging remedy po ni wife, kung talaga pong gusto niyang mag-pursue ng criminal action, is pwede po siyang mag-file ng VAUSI po. That's a violation of RA 9262 under po psychological violence. Kasi infidelity po, based po from the recent Supreme Court jurisprudence, it's considered as psychological abuse, yung infidelity. As to the woman naman po, actually po, meron po naman tayong mga civil remedies. Kasi hindi po natin siya mapoprosecute for adultery. So, ang pwede naman pong ikaso is like alienation of affection, mga ganyan po. Pero lang po siya, civil remedies lang po siya. So it's safe to say, attorney, na sa mga tulad niyan, yung mga batas po na hindi covered na or wala pang specific jurisdiction under the revised penal code and all, ang talagang standard remedy is idaan po sa civil cases. Yes po, sir. Yes po, sir. Ang mas maganda talaga, sir, kung for example po ganyan, no, meron po tayong mga kababayan na gusto pong malaman yung appropriate remedy po nila. Pinakamahusay po talaga na magkonsulta po sa abogado kasi meron pong mga specific facts po na let us say hindi po natin mako-covered in this kind of interview. Mas maganda po na kasi thorough po ang interview pag sa mga law firms and lawyers po. So, mas mabibigyan po sila ng magandang at appropriate na na suggestion or remedies for them po. Ma'am, ito medyo situational question. There are some na lalaki na kumbaga naaktuhan in the kumbaga sa kaso po for concubinage, ang nakikita pong remedy mag-convert without prejudice to the religion, pero mag-convert po sa Islam. Ano po ba yung exemptions na hindi sila pwedeng makatakas dun po sa kaso na yon?
Okay po, sir. Actually, sir, since ang ano po kasi, ang practice po ng about sa Islam po and pagko-convert, it's under Sharia law po. So, meron po tayong mga lawyers na talagang nagpa-practice ng Sharia law and they have their own Sharia bar po. Since hindi po kasi ako Sharia bar passer, so hindi ko po siya pwedeng i-discuss po, sir, in the public po. So, hindi po ako makakapag-comment on that one, sir, kasi po, yun nga po, yung pong na-discuss ko. Or siguro ma'am, konting confirmation lang with regard that. Ang alam ko ma'am, no, dapat kapag nag-convert sila, dapat mapatunayan na yung multiple na asawa is kasal sila sa bawat isa. Tama ba ma'am? Ganun din, sir, yung magiging answer ko po, no? Since hindi po kasi ako talaga pwedeng mag-comment on that one kasi hindi din po ako Sharia practitioner and hindi din po ako talaga ganun ka-knowledgeable about Islamic mga practices. I would differ po on answering that question. Okay. I respect and understand that, madam. Siguro ma'am, Thank you balik po, na lang thank po you, sir. tayo dito, yung not within the Sharia law and jurisdiction. Gaano po kalala, ma'am, ang issue? Although family matter lang naman to or siguro between relationship sa man and woman, gaano po kalala ang issue ng adultery and concubinage sa inyo pong kumbaga observation since baka po may mga na-handle din kayong ganitong uri ng kaso as a lawyer? Well, the current reality talaga, sir, no? Ang dami na po talagang separation in our country. If like yung influx ng clients talagang after the pandemic po, doon kasi parang nung na-confine yung mga spouses in their dwelling, doon po sila nagkaroon ng problems kasi syempre na-observe mo yung realities nung spouse mo and confined kayo. So parang after the pandemic po, ang dami talagang naghiwalay. So ang dami po talagang like couples na who wanted to move forward with their life, gusto nang magkaroon ng separate relationships and all. Actually, may mga separate relationships na po talaga. Hindi lang talaga nila afford ang annulment or nullity of marriage kasi medyo mahal po siya. And then, yung iba naman po, pag pinapasok nila sa public attorney's office, minsan po nadi-deny kasi po syempre may requirements po bago sila ma-represent ng PAW's office. So, yun talaga yung reality, sir. Yung adultery po and concubinage, it's really happening in our current situation. It's just that sad. It's really sad po kasi kumbaga hindi nila ma-afford yung appropriate remedies para maging malaya sila and maging legal yung mga relationships nila. Ito ma'am, siguro last question ko na lang po bago ko po ipasa kay Bong Bukier yung ilan pang natitirang pagtatanong. Sorry to say about this question. Medyo palalaki natin yung problema. Ma'am, could we consider these cases of adultery and concubinage as a national issue? And if ever, ma'am, naniniwala kayo doon, ano po ba yung dapat nating i-amyendahan, repasuhin sa ating justice system to resolve the issues pagdating nga po sa ganitong usapin? Well, it's my personal opinion po, no, na it's also a national concern kasi ang dami po nating mga like syempre po children na nabubuo under yung outside the marriage po kasi hindi makapagpakasal and all. So it's my opinion na talaga po dapat ma-push po and ma-enact ang ating divorce bill. Kasi po kung mas magiging madali po for Filipino people to obtain like a legal po talaga for separation, it will be like a better place po talaga for our yung mga couples po para makapag-start sila, maka-move forward sila ng legal talaga. With that, attorney, thank you very much po. Ibabalik ko na po kay Bong Bukier ito po mga pagtatanong. Bong Bukier? Okay, balik sa akin, Attorney Joanna, Ito mga ilang katanungan Yes. na lang, Attorney. Pag magpa-file ng kasong concubinage or adultery, sino ba, Attorney, yung dapat na mag-file niyan? Pwede ba yung magulang? Pwede ba yung kapatid? Pwede ba yung best friend? O dapat yung offended spouse, Attorney? Well, naka-specify po talaga under a revised penal code that offended spouse lang po talaga ang pwedeng mag-file niyan. If a-file po siya ng magulang, ng kapatid, ng best friend, madidismiss lang din po yan kasi very specific po ang nakalagay sa batas natin.
Opo. Doon attorney sa ano, sa mistress ni lalaki or sa mistress ni babae, ano naman ang pwedeng ikaso doon, attorney, just in case? Well, yung sa ano po, sa paramour po, yung sa lalaki na nagkaroon ng sexual intercourse with a married woman, kasama po siya. Pwede po siyang isama sa case ng adultery. But as to the mistress po, na kakasuhan po siya, and pag nakasuhan po siya, ang magiging ano lang po niya, punishment is dischero lang. Meaning, di lang po siya pwedeng pumunta into like a radius something, depende po sa ano ng court. For example, kung if it's naga, hindi lang po siya pwedeng pumunta ng naga. So, yun po, yun lang yung punishment ng concubine. Ayun, okay. Dito attorney, ito siguro nakakaano tong tanong na to. Pwede ba attorney ipabarangay yung kabit? Attorney. Attorney. Yes po, sir. What do you mean po, sir, na ipabarangay yung kabit? Under what context po? Yung parang gano'n nga, irereklamo mo sa ano, sa sa barangay. Kung halimbawa kasi parang ano parang ang awkward naman attorney kung idadalhin agad sa court, 'di ba? Sa barangay muna, attorney. Well, usually talaga po, yan yung nagiging first step po ng mga ano natin, ng mga fellow Filipinos, no? They go to barangay kasi yan talaga po yung initial na parang stage ng criminal action. Especially, this case kasi po is covered by, but ifa-file po siya sa MTC, mga Municipal Trial Court. So, pwede po nilang idaan doon. Meron nga pong iba na doon parang doon nagkakaroon ng agreement na yung parang magmo-move on na sila with their lives, pero sa totoo lang po yung mga ganong agreements, hindi po yun valid. So, yun po. Opo. At ito pa attorney, isa pa. Itong concubinage, itong adultery, pwede ba to attorney maging ground for annulment? Attorney? Well, actually, sir, pwede po siyang maging, yung infidelity, sir, kasi pwede po siyang maging ground for legal separation. But as to annulment po, sir, hindi po, sir. Pero kung for example, sir, chronic siya, paulit-ulit, kumbaga there's a pattern na, no, na parang simula mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, nahuhuli mo na yung partner mo na nagkakaroon ng other relationship. So, ang ano dun, sir, papasok siya na yung pattern niya ng infidelity, pwede siyang maging manifestation of psychological incapacity under Article 36 of the Family Code po, which is yung for nullity of marriages po. Or tinatawag nilang annulment. Okay po, yun. So, ito attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro attorney, ano na lang ang mabibigay nyong advice, a piece of advice or legal advice sa mga kababayan? Kasi hindi naman magkakaroon ng ganitong mga kaso kung hindi dahil sa infidelity or sa mga pangangaliwa or cheating ng asawa. So ano yung parang mabibigay na lang natin attorney na advice sa mga kababayan natin, especially sa mga nagbabalak mag-asawa or lumusong po sa marriage, Yes po. attorney? Yes po. Well, actually, the same thing din naman po like sinabi ko last time. Marriage is really hard, no po? So, it requires work on a daily basis. So, yung mga infidelity po kasi, nangyayari yan because meron po tayong mga hindi nami-meet na needs natin in the relationship. So, kung for example, hindi pa talaga tayo ready for marriage, mas mabuti po na ano na lang muna natin. Wag na lang munang magpakasal. Kahit na po, for example, nabuntis na, ganyan kasi yan po ang karamihan talagang reason bakit nagpapakasal ang ating mga kababayan yung nabuntis na, tas pinipilit po ng mga magulang na hindi pwede hindi kayong magpapakasal. So, nagpapakasal po. Tapos, pag nagsama na sa isang bahay, hindi pala talaga sila compatible. So, tsaka hindi po nami-meet yung mga needs ng isa't isa. So, doon po nagkakaroon ng separation and naghahanap tayo ng ibang kalinga. So, mas maganda talaga po, before going into marriage, mag-isip po talaga tayo like 1,000 times kasi mas mahirap po magpa-anal kesa magpakasal. Ganun po.